Ako ang inyong Lolo Pael. At ako naman si Kabanong. At ito ang aming kwento. Sobrang lakas ng ulan. Malayo pa ba tayo, George? Malapit na. Kapag nadaanan na natin yung tulay, 1 kilometro na lang ang babaybay natin. O sige, George. Nag-aalala lang ako kasi sobrang lakas ng ulan eh. Baka maabutan pa tayo ng gabi sa daan. Baka maging zero visibility na. Tingnan mo nga yung harapan ng kotse oh. Parang hindi na kaya ng wiper ang lakas ng buhos ng ulan eh oh. Kalma ka lang, Alexa. Titila din naman yung ulan eh. Kapag ganyang kalakas, saglit lang yan. Pero ano kung tama nga yung nanay mo, George? Di ba sabi niya may bagyong paparating? Ay nako, sana hindi na lang tayo tumuloy eh. Tingnan mo, mukhang inabutan tayo dito. Kumalma ka nga muna, Benji. Ulan lang yan, hindi lindol. Paano ako kakalma? Diyos ko. Ilang oras pa ba bago tayo makarating sa tiyahin mo? Kanina pa tayo dumadaan sa lubak-lubak na kalsada eh. Tumahimik ka na nga. Malapit na tayo. George, sigurado ka bang tama itong dinaraanan natin? Ay naku, kulit mo. Sigurado nga ako, Benji. Kaya itiko mo na yung bunganga mo, no? Bakit parang papunta tayo sa liblib na paraiso? Tingnan mo, puro malalaking puno yung nasa paligid natin. Sa pagkakaalala ko, dadaan tayo sa maliit na tulay. Wala naman tulay, George eh. Tingnan mo, puro malalaking puno yung nasa paligid natin. Nakakatakot, tapos sobrang lakas pa ng ulan. Ay nako, kalalaki mong tao, matatakotin ka. Huwag kang anduwag dyan. Puno lang yan, hindi ka kakainin yan ng buhay. Tsaka, sigurado akong titila din tong ulan na tumamaya. George, try mo kayong ibalik yung sasakyan. Baka lumagpas na tayo sa sinasabi mong tulay eh. Baka hindi lang natin napansin kasi masyadong malakas ang ulan. Sige. Matahimik lang kayo. Kagaya ng sinabi ni Alexa, ibinalik ni George ang sasakyan para masigurong tama ang dinaraanan nila. Pero sa kalagitnaan ng biyahe ay bigla namang tumirik ang makina ng kotse na sinasakyan nila. Putya! Oh, ano nangyari, George? Biglang tumirik ang kotse. Ano? Ano yan? Anong gagawin natin ngayon? Di dumito muna tayo hanggang sa tumigil ang ulan. Tsaka ako susubukang ayusin yung makina. Diyos ko naman, Lord. Huwag niyo po kami pababayaan dito. Kala mo talaga di lalaki. Uy, relax lang, okay? Titila din ang ulan. Puro titila. Sobrang lakas nga eh. Akala mo manghuhula eh. Masyadong bilib sa sarili. Uy, ano sabi mo, Benji? Tama naman si George, Benji eh. Wala tayong magagawa kundi maghintay. Kung hindi lang sana naging matigas ang ulo ni George di sana tayo malalagay sa sitwasyon na ito. Uy, teka. Bakit sa akin mo sinisisi ang lahat? Di ba gusto mo rin sumama? Desisyon mo na sumama sa amin, Benji. Benji, magkakaibigan tayo at desisyon natin na sumama kay George. Kaya hindi mo dapat siya sinisisi sa nangyayari ngayon. Hiya mo na. Ayoko na lang makipagtalo pa. Ay nako, okay. Sorry George. Bahala na si Batman. Promise, hindi ko naman kayo pababayaan eh. Malaking tiwala ko sa iyo, George ha. Maya-maya pa, unti-unting tumigil ang malakas na ulan. Ang katahimikan ay bumalot sa paligid. At naririnig na nila ang ingay ng mga ibon na nasa puno. Tumigil na ang ulan. Ayos! Oh, di ba? Sabi ko naman sa iyo eh, titigil din yan eh. Masyado ka lang praning, Benji. Pasensya na, George. Siyempre, ayoko pang mamatay kaagad, no? Ha? Patay ka agad? Ulan lang yan, Benji. Pero alam ko naman na matagal ka ng overthinker. George, i-check mo na yung makina para makalis na tayo rito bago dumilim. Oo, sige. Hintayin niyo ako ha. Lumabas si George ng sasakyan at binuksan ang hood. Agad niya itong sinuri at isa-isa niyang tiningnan ng mga parte ng makina. Putya! Mukhang battery ang problema. Wala tayong extra ng dala. Dito pa talaga na-tsempuan, no?
Hirap pa nitong sasakyan. Automatic. Ay nako, kailangan natin maghanap ng mekaniko. O kahit matawagan man lang si Alexis. George, wala namang mekaniko rito eh. Mga puno lang ang nandito. Wala kang mapagtatanungan dito kundi unggoy. Tatawagan ko nga si Alexis. Matutulungan niya tayo. Walang signal, George. Ni isang bar wala. E di hanap tayo ng signal. Tara, sumunod kayo sa akin. O sige na, tara na Alexa. Ang hirap makahanap ng signal dito. Parang isolated ang lugar na ito eh. Naglakad sila papunta sa kaliwang bahagi ng daan. Umaasang baka may signal sa mas mataas na lugar. Pero kahit anong hanap nila, wala pa rin silang masagap. Ay naku, ano ba to? Naglalaroan ba tayo ng panahon? Wala pa rin. Anong gagawin natin ngayon? Malapit nang lumubog ang araw. Hindi tayo pwedeng abutan ng gabi dito. Tahimik masyado. Nakakatakot nga eh at mukhang delikado. Diyos ko naman oh. Tara na, bumalik na tayo sa sasakyan. Sige na, abuti pa nga. Baka mamaya may dumaan na tao kaya sasakyan. Baka hingi tayo ng tulong sa kanila. Teka, ano yun? Narinig niyo ba yun? Parang may kumalampag sa sasakyan natin. Bilisan natin tumakbo, baka pinagtitripan na yung kotse natin. Oo, narinig ko nga rin eh. Tara, bilis! Ano yan? May bumagsak na kung ano sa ibabaw ng sasakyan. Parang patay na hayop. Grabe naman ang itsura. Sinong gagawa niyan? Mukhang sariwang kalansay na lang ng hayop to ah. Hindi na malaman kung anong klaseng hayop to. Puro buto na lang. Nasa gubat tayo kaya malamang mabangis na hayop ang gumawa niyan. Nakakaawa naman. Alisin niyo na nga yan, tapos linisin niyo yung sasakyan. Nakakasukan tingnan eh. Bumabaliktad ang sikmura ko. Saan kaya nanggaling yan? Baka sa mga malalaking puno, dito bumagsak eh. Eh bakit naman napunta sa itaas? Tinangay ng ibon? Eh mabigat yata yan para matangay ng ibon. Pwera na lang kung unggoy ang tumangay. Di ko rin alam eh. Malay natin kung malaking ibon o malaking unggoy. Hayaan na lang natin yan. Linisin na lang natin, Benji. Ang sama ng pakiramdam ko. Alexa, ano, okay ka lang ba? Bigla ako nakaramdam ng hilo, George. Nasusuka ako. Bumabaliktad talaga yung sikmura ko. Eh baka dahil yan sa nakita mong sariwang kalansay ng hayop. O ito, isuot mo muna to. Anting-anting na binigay sa akin ng lolo ko. Anting-anting? Oo, bigay sa akin to ng lolo ko. Kasi nung bata pa lang ako, sakitin ako. Baka kasi nausog ka ng hindi nakikita mula sa malalaking puno eh. Mas kailangan mo ito. Sige, salamat, George. Walang anuman, Alexa. May kasamang pagmamahal daw yan eh. Next, sing-sing na yan. Uy! Oh, loko. Kung ano-ano yung pumapasok dyan sa utak mo eh. Ayos din tong singsing mo ah. May itim na batong kumikinang. Inukitan pa ng mata at bituin. Mukha ngang anting-anting. Ang sabi ng matatanda sa amin, matuto ka kasing magbari-bari, apo, para di ka mausog. Salamat sa paalala, Benji. Nakakatawa. Uy, hindi biro yun ha. Ano na nga ang gagawin natin ngayon? Tingnan nyo, nakakatakot dito. Baka may halimaw pa dito na kumakain ng tao, Diyos ko. Wala tayong magagawa kundi humanap ng matutuluyan. Matutuluyan? Eh puro mga malalaking puno nga yung nandito eh. Gusto mo makituloy sa kanila? Saan tayo matutulog? Sa itaas, kasama ng mga ibon. Ay naku, ewan ko sa'yo, Benji. Magaling ka talaga pagdating sa kalokohan. Hindi, seryoso ko. Ano na nga plano mo, George? Gagawa tayo ng paraan. Hindi tayo pwedeng ma-stuck dito. Sa tingin ko kailangan natin maglakad papunta sa daanan na yun, no? Base sa nabasa kong libro, ang mga malalaking puno ay isang palatandaan na malapit ka sa isang baryo. Baryo? Baka nga malapit na tayo kila tita. Baka naiba lang ang daan sa tagal ng panahon. Baka wala na yung maliit na tulay. Ilang taon na din kasi akong hindi nakakapunta sa kanila eh. Posible yun, George. So ano pang hinihintay natin? Maglakad na tayo. O sige, alalayan mo si Alexa, Benji ah. Mahigit kalahating minuto din silang naglakad
hanggang sa makarating na sila sa bukana ng baryo na may nakalagay na lumang karatulang nakasabit sa posting gawa sa kahoy. Oh, nandito na tayo sa bukana ng baryo. Pero hindi ito yung baryo nila Titi. Pero ito lang yata yung pinakamalapit na baryo. Palubog na ang araw kaya mahirapan na tayong hanapin ang baryo ng tiyahin mo. Pero ang tanong, saan tayo magpapalipas ng gabi? Hindi kailangan natin makahanap ng bahay na matutuluyan dito. Sa tingin mo, may mga mababait kaya sa baryo na ito para tumanggap ng mga dayuhang tulad natin? Parang nakakatakot naman yata pumasok. Ay nako, yan ka na naman Benji. Pinapairal mo na naman yung pagiging matatakotin mo. Tumuloy na tayo bago pa dumilim, no? Sigurado ba talaga kayo dito? Ano, sasama ka o may iwan ka dito? Eh siyempre sasama. Para naman tayong hindi magkakaibigan yan eh. Yan dami mo kasing sinasabi. Mas babae ka pa sa akin eh. Eh pasensya na. Pero tingnan nyo naman kasi yung paligid. Madamo at malumot yung mga daan. Parang hindi nilalakaran eh. Ang lamig pa ng hangin. Amoy sunog na daon at basa na lupa. Tsaka malansang dugo. Sa tingin ko walang mga tao dito eh. Meron yan. Pero magkakalayo ang mga bahay-bahay dito. Tingnan yung agwat ng mga bahay oh. Parang magkakagalit eh. Hala, ano yun? Saan? Ayun oh, sa bandaron. Nako, patay na hayop na nilalangaw at inuud na rin. Doon din oh, meron pa. Hayop pa sa bandaron. Ano mga yan? Namatay sa gutom? Nasusuka ako. Sandali lang ah. Alexa, okay ka lang? Nandiri lang ako sa nakita ko. Bakit ang daming patay na hayop dito? Oo nga, kanina nakakita tayo ng buto-buto na. Ngayon naman mga patay na hayop at lasog-lasog na. Nakakatakot naman dito, Diyos ko. Oo, kumalma kayo. Wala tayong magagawa kundi lakasan ng loob natin. Wala tayong choice kundi humanap na matutuluyan. Bilisan na natin, dumidilim na Georgie oh. Teka, may isang lolo ko nakita dun sa kubo oh. Tara, kausapin natin. Lolo? Oo, dali na. Sige na, tara na. Basta, malaking tiwala ako sa inyo ha. Benji, relax, okay? Nandito naman kami kasama mo eh, kaya wala kang dapat na ikatakot. Dali-dali silang naglakad palapit sa maliit na bahay kubo kung saan naroroon ang matandang lalaki na nakaupo sa labas. Maligayang pagdating sa aming baryo. Ano ba ang may tutulong ko sa inyo mga anak? Lolo, ako nga po pala si George. Siya naman po si Benji at si Alexa naman po. Naligaw po kasi kami at nasiraan din po kami ng kotse. Kailangan po sana namin na matutuluyan kahit ngayong gabi lang po. Ay, gano'n ba? Halika kayo. Pumasok kayo sa aming munting bahay. Belinda, may mga bisita tayo. Sino ba yan, Ruben? Hi po. Magandang gabi po, Lola. Ako po si George, si Benji at si Alexa naman po. Mga kaibigan ko. Makikiusap po sana kami kung pwede pong makituloy sa bahay ninyo. Kahit ngayong gabi lang po. Naligaw po kasi kami at nasiraan din po ng kotse na sinasakyan namin eh. Wala po kami matutuluyan. Nag-aalala din po ako sa mga kaibigan ko. Kanina pa po kasi masama ang pakiramdam niya eh. May kasama pala kayong buntis. Po? Buntis po? Ako? Ikaw lang naman ang babae sa atin eh. Alam nga naman ako magbuntis. Ay naku, tumigil ka nga, Benji. Oo, iha. Buntis ka. Hindi mo ba alam? Baka nagkakamali po kayo. Sumama lang po ang pakiramdam ko talaga. Amoy na amoy ko ang buntis, iha. Sigurado kung buntis ka. Ano po? Amoy na amoy? Ano pong amoy niya, Lola? Anong klaseng tanong yan, Benji? Bakit niyo po ako naamoy? Ay, siyempre, kumadrona ako. Nagpapaanak ako ng mga buntis at matanda na ako para hindi matukoy kung buntis ba ang isang babae. Kung ganun ay, napuntis pala ako ni Jonathan. Hayop siya. Binuntis pa talaga ako ng manlolokong yon. Hayaan mo na yung lalaking yon. Nandito naman kami para umalalay sa iyo eh. Uy! May naamoy akong isda, George! Huy! Tumigil ka nga dyan.
Nakakatuwa kayong pakinggan. O siya, dumito muna kayo sa munti naming bahay. Total kami lang naman dalawa ni Ruben dito. Pwede kayo dito kahit na ilang buwan pa. Ay, nako, totoo po ba, Lola? Mukha ba ako nagbibiro, iho? Nako, salamat naman po. Ali kayo, sumunod kayo sa akin. Dadaling ko kayo sa magiging kwarto ninyo. George, may naamoy akong malansa. Mayos ka nga. Oo nga, totoo. Hindi niyo ba naamoy? Manahimik ka na nga lang dyan. Eto na ang magiging kwarto ninyo. Ayos lang ba sa inyo na magkatabi kayong dalawa? Si Alexa naman sa kabilang kwarto. Lola, tatabi na din po ako sa kanila. Oo nga po, La. Kailangan po namin bantayan si Alexa Lalo na't buntis siya. Pero ang babae ay hindi pwedeng tumabi sa lalaki kung hindi mag-asawa. Mag-asawa na po sila ni George, Lola. Uy, loko-loko. Puro ka biro talaga Alexa, okay lang ba sa'yo na sa kabilang kwarto ka? Oo naman, George. Huwag kayong mag-alala. Wala kayong dapat ipag-alala kasi magkatapat lang naman ang pintuan ninyo. Di ba bawal po na magkatapat ang pintuan? Malas po yun, di ba? Masyado kang naniniwala sa mga pamahiin, iho. Huwag mong sanayin ang utak mo sa kanyan. Hindi kami naniniwala dyan at hindi pa naman kami minamalas na mag-asawa. Sa katunayan nga maswerte kami ngayon dahil natagpuan namin kayo. Ha? Maswerte po? Ano po bang dala namin para masabi niyong swerte kami? Siyempre, sobrang tahimik nitong bahay na kami lang dalawa ni Ruben, kaya maswerte kaming natagpuan namin kayo. Para naman sumaya ang bahay at magkaroon ng buhay, kahit panandalian lang. Ganun po pala. O siya, halika iha. Pumunta na tayo sa magiging kwarto mo. Hindi naman mapakali sina George at Benji kaya sumunod din sila sa matanda papunta sa magiging kwarto ni Alexa. Bakit kayo nandito? Di ba dapat nasa kwarto niyo na kayo? Hindi naman po kami dito matutulog, Lola. Sadyang gusto lang po namin na makipagkwentuhan kay Alexa. Oo nga po. Lola, nakakayaman sabihin pero gutom na po kami. Baka po pwedeng makikain or magbabayad na lang po kami ng pagkain namin. Natatawa ako sa iyo, iho. O sige, sumunod kayo sa akin sa kusina. Ipaghahanda ko kayo ng makakain. Ayun! Salamat! O tara na, kumain na tayo. Alam kong gutom na din kayo. Nagagamit din palang kakapalan ng mukha mo no? Uy, grabe ka naman magsalita. Talaga si George Para naman tayong walang pinagsamahan yan Ang OA mo na, Benji Ay nako, di ka pa nasanay dyan. Halina kayo. Maupo kayo. Nakahanda na ang pagkain. Wow! Nilagang baboy yata to Oo, kumain na kayo, mga anak. Akmang sasandok na si Benji ng ulam sa malaking bangkok nang mapansin niyang may lumulutang na buhok. Tinanggal na lang niya ito bago pa makita ng mga kaibigan. Pero nang magsandok siya ng ulam, nanlaki mga mata niya nang makitang mahabang kuko sa tingin niya ng isang babae ang nakita niya roon. Napatras siya at halos masok sa pandidiri. May problema ba, iho? Wala po. Natataka nga po ako ganun ba? O sige, maiwan ko na muna kayo dito para makakain kayo ng maayos. Pagkatapos nyo dyan, iwanan nyo na lang ang mga hugasin sa lababo. Hindi kami nagpapahugas sa mga bisita dahil tradisyon namin yon. At ako na maghuhugas niyan mamaya. O sige po, Lola. Salamat po uli Hoy, Bench. Ano problema mo? Bakit ganun ang inasta mo kanina? Nakakadiri yung nakita ko. May buhok ng tao. Tinanggal ko na nga lang Tingnan nyo to, may kuko pa. Mula siguro yun sa kuko ng manok o kamag-anak ng manok. Hindi naman ganyan ang kuko ng tao, Benji. Masyadong mahaba yan at matulis Kagaya yan ng kuko ng manok pero mas malalaki. Baka mas malaking manok ang kinatay nila.
Baka hindi lang napansin ni Lola. Alam mo naman na matanda na kaya malabo na mga mata. Huwag ka nang magreklamo dyan. E di sabaw na lang ang ulamin mo kung ayaw mo ng laman. Akala ko ba baboy ang niluto niya? Bakit may manok? Bakit? Hindi ba pwedeng paghaluin yun? Dapat pa nga magpasalamat tayo kasi pinaganda tayo na makakain eh. Okay, sorry. Magsasabaw na lang talaga ako kasi hindi ko talaga kaya eh. Tingnan mo, may mga balahibo pa ng balat ng karne. Basta, kumain ka na lang dyan. Huwag ka na magreklamo pa't baka marinig pa tayo dito. Wala pa naman tayong ibang matutuluyan. Ew! Ang tabang ng sabaw! Walang kalasa-lasa! Uy, Benji! Hindi, tikman mo nga para malaman mo. Sobrang sarap nga eh. Natural na natural ang lasa. Nalalasaan ko nga yung linamnam ng karne. Nawala yung pagbaliktad ng sikmura ko kanina. Ano? Nasarapan ka pa sa lagay na yan? Oo naman oh. Benji, buntis siya. Baka naglilihi. Ay, oo nga pala. Pero kasi sobrang tabang eh. Nakakawalang gana kumain. Oo nga no. Baka may asin dito. Lagyan na lang natin. Teka, hahanap ako. Hindi lang asin kulang dyan, George. Halata namang walang kahit na anong ricados eh. Kahit bawang at sibuyas, wala. Hindi porkit libre, sasabihin nyo na masarap ah. Uy, inaan mo nga yung boses mo. Kasi nakakahiya. Ayaw ka na kumain. Titisin ko na lang tong gutom ko. Iinom na lang ako dito ng tubig. George, nasa ba yung tubigan nila? Wala namang banga dito. Nasa tapayan na nakalagay sa gilid. Ayun oh. Tingnan mo. Tubig ang laman yan. Ano? Tapayan? Ang weird naman dito. Malinis ba ito? Malamang malinis yan. Kasi yan din naman ang iniinom nila lola at lolo dito. Ganyan talaga ang lagay ng tubig sa mga probinsya. Teka, di ko mahanap yung asin eh. Naku, wag na nga lang. Baka naubusan sila ng asin. Sa pagkakaalam ko, ang tapayan ay tradisyon na ginagamit ng mga matatanda sa mga probinsya o baryo bilang imbakan ng maiinom na tubig. Ang talino naman ng asawa mo, George. Uy, ikaw, alam mo, uminom ka na nga lang ng tubig. Kung ano-ano na lumalabas sa bunganga mo. Asawa ka dyan. Mahilig lang talaga ako mag-research at siguro dahil na din sa hilig ko magbasa ng libro. Dapat alam mo din paano mag-teleport para di na natin kailangan manatili dito. Hindi talaga ako komportable dito eh. At pag nagtagal pa tayo, siguradong gutom maabuti natin. Papayat tayo. Umakyat na nga tayo sa kwarto. Kapag narinig pa tayo ni na Lola, baka palayasin pa tayo. Dahil dyan sa bunganga mong kakareklamo mo. Tapos ka na ba kumain, Alexa? Oo, ilalagay ko na lang yung mga pinagkainan natin sa lababo. Teka, nasa mo si Lola? Siguro tulog na. Anong oras na rin kasi. Alam niyo naman na maaga natutulog ang mga matatanda. Lalo pat nandito tayo sa baryo. Oo nga, mabuti pa matulog na rin tayo. Paano itong mga pinggan? Nakakaya naman na itambak lang natin dito. Di ba nga sinabi ni Lola na huwag nating hugasan? Sundin natin baka magalit. Maingay na din kasi kapag maghuhugas pa tayo. Baka magising sila. Bawal din talaga, George. Ayon sa nabasa ko, hindi ka pwedeng maghugas ng pinggan sa isang bahay na hindi mo pa natutulugan. Sige na, tara na. Matulog na tayo. Agad naman silang umakyat sa kanilang mga kwarto para magpahinga. Pero pagkapasok sa kwarto ay dahan-dahang binuksan ni Benji ang bintana para tumingin sa labas. Uy, anong ginagawa mo? Kita mo naman, di ba? Binubuksan ko yung bintana. Biloso po. Bakit mo nga binubuksan? Matutulog na tayo. Ikaw pala yung takot eh. Siyempre, magpapahangin lang ako. Di ako natatakot, no? Sige na, sira mo na lang yan mamaya ah. Mauna na ako matulog. George, halika nga dito. O bakit? Si Lolo at Lola, naglalakad sa unahan papunta sa may kakahuyan, oh. Di bang dilim na doon? Ha? Sigurado ka ba dyan? Halika nga, tingnan mo nga kasi. Oo na, sandali. Oh, di ba? Ayaw mo pang maniwala eh.
Pero akala ko tulog na sila. Yun nga din ang nasa isip ko. Bakit kaya sila naglalakad papunta doon sa kakahuyan ng ganitong oras? Anong gagawin nila doon? Isa pa, wala man lang silang dalang ilaw? Hindi ko alam, Benji. Pero siguro may pupuntahan lang na kamag-anak. Pero kakahuyan na yun. Walang katao-tao doon, George. Di ba doon nga tayo galing? Malay mo, may mga bahay sa unahan, di lang tayo tumuloy. Di pa naman tayo nakakapunta dun eh. Ay nako, ewan ko ba sa'yo? Pero sobrang weird lang talaga. Huwag ka na kasi mag-isip ng kung ano-ano dyan, Benji. Mabuti pa, matulog na tayo. Napabuntong nga si Benji at isinara ang bintana. Saka humiga sa kama katabi si George. Ilang oras ang lumipas, bigla silang nagising nang pumasok si Alexa sa kanilang kwarto. Namumutla, nanginginig at takot na takot. George, Benji, Oh, Alexa, ano nangyayari sa'yo? may mga naririnig akong kakaibang ingay sa labas ng bahay, George. Sinasabi ko na nga ba hindi ligtas dito eh. O teka, sisilipin ko. Huwag mo buksan ang bintana, George. May maliit na butas dito. Teka, titingnan ko. Ano nga mga yan? Ha? Mga iganting paniki ba yan? May mga tangay silang hayop? Ano? Patingin nga. Ito. Ano, nakita mo? Oo nga. Tignan mo, Alexa, dali. Apat na malalaking paniki nga. Kasi yung pakpak nila, di ba, ganyan yon? Napakalaki naman paniki yan. Hindi na normal ang size nila. At saka, bakit sila nandadagit ng mga hayop? Di ba prutas ang kinakain ng mga paniki? Astig nga eh. Napakagaling nilang tumangay. Siguro, yan na yung bagong kinakain nila. Nagsawa na yata sila sa kakakain ng prutas. Parang tao lang din yan eh. Nagsasawa. Nakakatakot naman, George. Hindi astig. Ngayon lang ako nakakita ng ganyang kalaking mga paniki sa buong buhay ko, Benji. Nakakamangha. Anong nakakamanga dyan? Baka nga pati tao, kinakainan yan eh. Mga hayop ang pinupuntirya nila. Kaya wala tayong dapat ikatakot. Paano kung pati tayo tangayin? O bakit? Hayop ka ba? Nandito tayo sa loob ng kwarto kaya wala tayong dapat ipag-alala, no? Tingnan mo, iba yung paglipad nila eh. Mabilis kumpara sa nakikita kong paniki. Hindi sila ordinaryong paniki lang, George. Ngayon lang din ako nakakita ng ganyang kabilis lumipad na paniki. Bumubulusok pa sa lupa para tumangay ng hayop. Bakit di natin sabihin kina lolo at lola yung nakita natin? Baka may paliwanag sila tungkol sa mga malalaking paniki na yan. Pwede naman, George. Nako, nakakaloka kayo. Palagi ka sigurong umiinom ng kape kaya nervyoso ka, Benji. Kung malma ka nga lang, kanina kape. Paniki lang mga yun, no? Nakakamangha nga eh. Pwede bang dumito muna ako sa kwarto nyo? O di ba? Natatakot ka rin? Oo naman, Alexa, no? Dumito ka muna para makatulog ka na maayos. Bumalik ka na lang sa kwarto mo maya-maya. Wala naman sila lolo't lola kaya paniguradong hindi ka nila makikita rito. Sige, salamat, George. Kinabukasan, tanghali na silang nagising. Agad silang bumangon dahil nahiya na sila sa may-ari ng bahay. Pupungas-pungas pa ang dalawang binata nang lumabas sa silid. Alas 10 na pala. Nakakaya naman kila lola. Inaantok pa ako eh. Nakakaya kila Lola, no? Baka maaga silang nagigising dito. Tumulong tayo sa mga gawain sa bahay. Baka mamaya naghahanda na naman sila ng pagkain. Nagiging pabigat na tayo. Eh di ba, isang gabi lang tayo dito? Tara na, bumalik na tayo sa kotse. Benji, alam mo naman ang kalagayan ni Alexa, di ba? Buntis siya. Kaya hindi tayo basta-basta aalis dito na walang kasiguraduhan kung makakauwi tayo. Baka ma-stuck lang tayo doon sa kotse. Eh pero, hanggang kailan tayo dito, George? Ayoko nang manatili dito. Ay nako, dahil lang dun sa malalaking paniki kagabi. Siyempre, kung kayo namamanga doon, ako hindi. Wala tayong ibang pagpipilian, Benji. Kailangan muna nating makahingi ng tulong. Maghanap ulit tayo ng signal para makatawag. Mga anak, gising na pala kayo. Good morning po, Lola. Bakit nandito si Alexa? Dito ka ba natulog kagabi, iha?
Natakot po kasi siya kagabi nang marinig yung ingay ng mga malalaking paniki. May malalaking paniki po pala dito, Lola. Malalaking panike? Opo, nakita po namin ni George kagabi. Lumilipad habang tangay ang mga hayop. Ah, may mga malalaking paniki talaga dito sa baryo. Pero wala tayong dapat ikatakot dahil hindi naman sila nananakit ng tao. Tanging hayop lang ang tinatangay nila at bukod pa dun nasa loob kayo ng aming bahay. Iyan din po yung sabi ko sa kanila kagabi, Lola. Sa katunayan namanghanga po ako sa nakita ko Pero di din po nila maiwasang makaramdam ng takot. Ngayon lang kami nakakita ng malalaking paniki Naintindihan ko, iyo. Basta, sinisigurado ko na ligtas kayo dito sa pamamahay ko. O siya, kumain na kayo. Pinaganda kayo ng pananghalian ni Ruben. Hindi na kayo nakapag-almusal kanina Hindi naman namin kayo ginising para makabawi kayo ng tulog sa mahabang biyahe. Baka wala na naman lasa yan. Ano ka mo, iyo? Wala ho, Lola. Ang sabi po niya sakto, gutom po siya. Gutom na din po ako Marami pong salamat sa lahat ng tulong po ninyo sa amin, Lola. Ay, o siya, sige, tama na yan. Bumaba na kayo. Hintayin ko na lang kayo doon sa kusina, ha? Sige po, salamat po, Lola. Uy, Benji, sa susunod nga ipreno mo naman yung bibig mo. Totoo naman kasi, George, wala naman talagang lasa Sige na, tama na yan. Halina kayo. Hinihintay na tayo ni Lola sa baba. Nakakaya naman, hinihintay pa tayo. Uy, basta yung bibig mo, Benji itiko mo yan, ha? Oo na, boss. Agad silang bumaba at nakita naman nila si Lolo Ruben na naglalapag ng malalaking mangkok sa mesa. May laman yun ng mainit na sabaw. May nakahanda na rin mga plato na nakataob pa sa ibabaw ng mesa. Gising na pala kayo. Tama-tama. Nakahanda na yung pagkain niya. Nasa po si Lola Belinda? Ay, nagpunta sa bukid. Pipitas daw siya ng mga gulay na lulutuin para mamayang gabi. Okay po. Ayos po yun. Masustansya po ang gulay para sa kalusugan ninyo. Oo nga, lalo na't matatanda na kami. Umiiwas na kami sa mga bawal ano po bang bawal sa inyo? Asin? Benji, anong klaseng tanong yan? Joke lang po. Pansin ko lang po kasi, hindi nyo nilalagyan ng asin yung niluluto nyo Matabang po kasi. Pasensya na po kayo kay Benji, Lolo Maselan po talaga siya sa ulam Ay nako, pagpasensya nyo na rin kami. Ayaw namin ni Belinda na magkasakit sa bato kaya hindi kami gumagamit ng asin Tama naman din po yan, Lolo. O siya, kumain na kayo, iho. Kumain na din po kayo. Sabay na po kayo kumain sa amin. Ay nako, tapos na ako Sabay kami kumain ni Belinda kagabi, kanina. Wow, mukhang masarap ang ulam Dinuguan. Tamang-tama, paborito mo yan. Hindi ka na magre-reklamo. Ay, masarap yan. Sana'y magustuhan din niya. Naku, salamat po, Lolo. O ano pang hinihintay mo, Benji? Kain na. O siya, iwan ko na muna kayo, ha? Pupuntahan ko lang sa bukid ang Lola Belinda ninyo. Opo, sige po, Lo. Salamat po uli. Ang tabang pa rin. Wala man lang ba silang kahit na konting asin dito? Wala man lang kaalat-alat Hindi ba nga sabi ni Lolo na umiiwas sila magkasakit sa kidney kasi matatanda na sila? Sige na, kumain ka na lang dyan. Tapos parang hilaw pa yata yung karne. Sobrang titigas pa. Tingnan mo, George, kapag hiniwa, parang half-cook. May dugo-dugo pa yung karne. Oo nga, no. Pero pwede naman sigurong kanin na lang yung kainin natin tsaka sasa nitong dinuguan. Tama si George. Hindi pwedeng hindi tayo kumain. Kainin natin kung anong meron sa lamesa. Ano pa bang magagawa ko? Oh, may nilupak pala dito Matikman nga. Masarap ang puto. Sobrang alang tamis. Umiiwas sa asin pero sumasobra sa asukal. Kung hindi makakasakit sa kidney, makakadiabetes naman sila. Ang daming daldal talaga ng lalaking to. Ay nako, hindi ka pa nasali dyan kay Benji.
Nagsasabi lang naman ako ng totoo eh. Masama ba yun? Sige na, kumain ka na lang dyan. Tama na yung kadadaldal mo. Ang sarap naman ng luto nila. Sarap. Seryoso, Alexa? Putya naman. Lahat na lang masarap sa'yo. May sakit ka ba? Masarap naman talaga eh. Subukan nyo kasi. Ibang klase din ang gana mo sa pagkain ha. Parang ayaw mo nang nguyain dahil sa bilis ng subo mo eh. Uy, inay-inay lang baka mabilaukan ka. Grabe. Paano mo naubos yung dinuguan sa mangkok mo, Alexa? Ang laki ng mangkok na yan ah. Mukhang gutom na gutom ka yata. Oo, siguro nga. Diyos ko po. May sakit yata itong kaibigan natin eh. Sakit sa panlasa. May sinasabi ka, Benji? Ha? Wala akong sinabi. Pagkatapos nilang kumain ay naghugas naman si George ng mga pinggan na pinagkainan nila. Ang sipag naman ng mister mo, Alexa. Uy, para kang tanga. Di ka lang madaldal eh. Mapang-asar ka rin eh. Huwag ka mag-alala, George. Sanay na ako sa bunganga ni Benji. Sus! Pero, ano na George? Anong plano? Kailan tayo uuwi? Ayoko nang manatili pa dito ha. Naghahanap pa nga ako ng paraan. Siguro, magtatanong ako kila lolo mamaya. Baka alam nila saan pwede makakuha ng signal dito. Iba ang kutob ko sa mag-asawang yun, George eh. Oh, ano bang pinagsasabi mo? Matatanda na sila tapos pagdududahan mo pa. Benji, huwag ka na nga mag-isip ng negative. Ayon sa librong nabasa ko na the more you think, the more you attract, so please, stop doing that. Okay, I'm sorry. Sino mo naman kasing hindi magdududa? Nakita namin sila na naglalakad papunta sa Kakahuyan kagabi, Alexa. Kakahuyan? Oo, nakita namin ni George na naglalakad sila papunta sa Kakahuyan. Ang hindi lang namin lubos maiisip, bakit sila naglalakad papunta doon kahit madilim na? Anong gagawin nila doon? Baka nagpunta lang sa kapitbahay o may binisitang kamag-anak. Di ba medyo may kalayuan talaga mga kabahayan dito? Yun nga sabi ko kay Benji, na huwag nang pag-isipan na masama ang nakita niya. Ang lagay kasi niyan eh, nagbibintang tayo ng mga taong nagmabuting loob na tumulong sa atin at pinatuloy pa tayo. Pasensya na pero hindi ko maiwasang makapag-isip na masama eh. Pero tama ka. Napakawalang utang na loob ko naman kung pag-iisipan ko pa sila na masama. Kilalang kilala kita, Benji. Di na nawala sa'yo yung pagiging overthinker mo. Gets mo naman kung saan ako nanggagaling, di ba? Pero seryoso, may naisip na akong idea. Anong idea? Hingi tayo ng tulong sa mga kapitbahay. Baka may kaedad tayo dito sa baryo at alam nila kung saan pwede makasagap ng signal. Kung sila lolo at lola kasi, tatanungin mo malabo yun. Wala silang cellphone eh. Oo, tama ka, Benji. Pwede yung naisip mo. O ano, tara na habang maaga pa. Agad silang umalis upang maghanap ng mapagtatanungan. Halos nalibot na nila ang lugar pero kahit isa walang pumansin sa kanila. At tahimik lang silang tinitingnan. Ang ibang mga bahay naman ay walang tao. Habang ang iba ay mailap at kagad silang pinagsasaraduhan ng pinto. Ang creepy ng lugar nito, George. Isipin mo, tinitigan lang tayo. Mga pipi ba sila? O sadyang di lang sila friendly? Umuwi na tayo. Palubog na naman ang araw. Baka hinahanap na tayo ni na lolo't lola. Oo nga, tara na umuwi na tayo. Napaka-boring dito. Buti nakayanan nilang manirahan dito. Mas gusto ng mga matatanda ang tahimik na lugar. Tahimik talaga dahil malayo ang mga kapitbahay di tulad sa syudad. O tara na, umuwi na tayo. Palpak yata ideya ko ah. Wala na yatang pakinabang itong utak ko. Huwag mong sabihin yan, Benji. Huwag ka mag-alala. Makakagawa din tayo ng paraan. Maya-maya pa ay nakarating na sila sa bahay ng mag-asawa at nadat na naman nila itong nag-uusap. Marahan silang naglakad palapit para pakinggan ang pinag-uusapan ng dalawang matanda. Hindi nila pwedeng kalawin ng sanggol. May usapan na kami, Ruben. Buti naman kung ganon. Mainam nang maliwanag ang kasunduan. Anong sanggol ang pinag-uusapan nila? Baka may apo sila.
Pasok na tayo. Ay, kanina pa ba kayo dyan? Kararating lang po namin, Lolo. Saan ba kayo nanggaling? Naghahanap po kami ng mapagtatanungan. Kailangan po kasi namin makahanap ng signal eh. Signal? Bakit? Kailangan po namin matawagin yung tiyahin ko. Kailangan po namin makahingi ng tulong para makauwi. Aba, bakit nagmamadali kayong umuwi? Okay lang naman sa amin na nandito kayo ah. Lolo, Lola, may mga magulang din po kaming naghihintay sa amin. Ay, ganun ba? Nakakalungkot naman. Kami na lang ulit ni Ruben ang maiiwan dito. Sa munti naming bahay kapag umalis na kayo. Wala po ba kayong anak? Wala eh. Hindi kami nabiyayaan ng anak pero kahit ganun masaya naman kami mag-asawa. Basta kasama ko lang si Belinda at wala na akong mahihiling pa. Ikaw talaga, Ruben. Napakabulero mo kahit matanda ka na. Ang sweet nyo naman po. Sana ganyan din kami na magiging asawa ko balang araw. Aba, oo naman, iho. Basta mahal nyo ang isa't isa. O siya, magluluto muna kami ng hapunan ha. Magpahinga muna kayo sa kwarto ninyo. Huwag kayo mag-alala. Bukas na bukas din magtatanong kami sa mga tao dito sa baryo kung saan tayo makakahanap ng signal. Alam nyo naman na wala kami ng kagaya ng mga gamit nyo na yan. Opo, salamat po, Lolo. Baka gusto niyo pong tulungan namin kayo magluto. Aba, kaya naman na namin itong mag-asawa. Hindi pwedeng pakilusin ng mga bisita, no? Tradisyon na namin yon. Inugasan nga ninyo yung mga plato kanina nakakahiya. Sige na, magpahinga na kayo at mukhang pagod na pagod kayo sa paglalakad. Malayo yata narating ninyo. Tatawagin na lamang namin kayo kapag luto na yung hapunan. Sige po. Oh, tara na Benji sa kwarto. Pagkapasok nila sa kwarto ay napaupo si George sa higaan at napaisip. Ganon din ang ginawa ni na Benji at Alexa. Alam nyo, napaisip ako sa narinig ko kanina. Sino yung sanggol na tinutukoy nila? Kung wala naman pala silang anak. Napaisip din ako dun eh. Pero baka ibang sanggol. Baka taga-baryo lang din. Wala naman ako nakitang sanggol sa mga kapitbahay na pinuntahan natin. Kahit buntis nga, wala eh. Kita nyo naman, hindi pa tayo magawang kausapin ng mga yun. Para maliwanagan tayo, tatanungin natin sila mamaya. Sira ka ba? Baka isipin pa nila na napaka-chismoso natin. Tama si Benji. Siguro wag na nating isipin yon. Hindi naman big deal yun eh. Ay, mabuti pa. Mag-isip na lang tayo ng paraan para makauwi na. Sana nga tulungan nila tayo bukas tulad ng sinabi nila. Tutulungan nila tayo, panigurado yan. Mabait naman sila eh. Si Lolo yun. Tumatawag na. Ay, bagal na! Bumaba na kayo dito at kakain na! Tinatawag na tayo. Halina kayo. Matabang na naman ang ulam eh. Pasalamat na lang tayo at may nakakain. Sarap nga luto nila eh. Ay nako, ewan ko sa iyo Alexa. Di ko alam kung may sakit ka ba o may depresya yung panlasa mo. Pagkarating nila sa kusina ay nasurpresa naman sila na gulay ang nakahain sa lamesa. Wow, pakbit! Ikaw pa yata itong mukhang excited sa ulam ah. Mukhang masarap naman eh. Nakadada ang pagkain. Sige na, kumain na kayo. Lolo, sumabay na po kayo sa amin. Tawagin niyo na po si Lola Belinda. Masama ang pakiramdam ni Belinda kaya kailangan ko siyang puntahan sa kwarto niya. Sige na, mauna na kayo. Ganun po ba? O sige po, Lolo. Sana maging okay na po si Lola. Siguro nahiya silang sumabay sa atin kasi alam nilang di masarap ang luto nila. Huy, abnoy ka talaga. Kumain ka na nga lang dyan. Wala na naman lasa. Ang tabang na naman. Ipagpasalamat mo na lang na may pagkain tayo ngayon, no? Ewan ko ba? Ang weird na kahit konting asin wala man lang nilagay. Ay nako Benji. Basta ako, pasalamat pa rin ako na may kinakain tayo ngayon. Gusto kong maligo pagkakain. Ang baho-baho ko ni. Amoy pawis na ako dahil sa kakalakad natin. Oo, ako din. Hindi pagkatapos natin kumain, maligo na tayo. Ikaw na mauna, Alexa. Sige George, salamat.
Nagpahinga sila sandali sa kwarto pagkatapos kumain. Maya-maya ay naisipan na nilang maligo. Walang tubig sa banyo kaya binalak nilang puntahan sa silidang mag-asawa para tanungin kung saan nag-iigib. Daan-daan silang naglakad palapit sa pinto ng kwarto at kumatok. Pero nakailang katok na sila ay hindi pa rin nagbubukas ng pinto ang mag-asawa. Tulog na siguro sila. Huwag na natin gisingin. Tulog mantika talaga matatanda no? Baka umalis na naman sila katulad kagabi. Paano sila aalis? Ikita naman natin na pumasok sa kwarto si Lolo Ruben. Tsaka di naman natin sila nakitang lumabas ng pinto, di ba? Sa bagay. Tara na nga, matulog na lang tayo. Inaantok na rin ako eh. O sige, tara na sa kwarto, Benji. Wala ba kayong nararamdaman kakaiba sa bahay na ito, George? Wala naman. Tsaka di ba, maayos nila tayong tinanggap dito. Binigyan ng komportabling kwarto at pinakain ng maayos. Kaya sino pa ba naman ako para pagdudahan sila? Naiintindihan kita, George. Ang sa akin lang naman ayoko malagay sa alanganin ng buhay natin dito. Oo, mababait nga sila. Pero paano kung nililinlang lang pala nila tayo? Paano kung parte lang ito ng panlilinlang nila? Sabog ka ba, Benji? Hindi ako sabog. Simula kasi nung nakita ko silang naglalakad papunta sa kakahuyan at narinig ang pag-uusap tungkol sa isang sanggol, doon na nagsimula yung pagdududa ko Ang weird kasi ng kinikilos nila. Nako, nag-o-overthink ka lang. Sobrang bait nila lolo't lola, no? Para pagdudahan. At matanda na sila para pag-isipan mo na masama. Oo nga, Benji. Tama si George. Ang mabuti pa matulog na tayo. Makalipas ang ilang oras habang mahimbing silang natutulog, bigla silang may narinig ng malakas na lagapak sa bintana. Ha? Ano yun? George? George? Putya, Benji! Gumising ka! Oh, ano nangyayari? Ha? Ano yan? Pakpakin ng malalaking paniki Diyos ko po! Hindi yung paniki lang, Benji. Mga manananggal yan. Tingnan niyo yung itsura Kalahati lang ang katawan at nakalaylay ang bituka. Diyos ko! George, tingnan mo! Putya! Hindi lang pala sila mga paniki. Isa silang manananggal. Anak ng... Yan yung mga malalaking paniki na nakita natin nung isang gabi. Gagi! Mga limaw pala sila. Hindi sila mga paniki. Sabi ko naman sa inyo Ayaw niyong maniwala sa akin Nasisira na nila ang bintana. Ang mga mata nila, mapupula. George, sumakasakit ang tiyan ko. Layuan niyo kami! Umalis kayo! Mga limaw kayo! Tuluyang nasira ang bintana at isa sa mga manananggalang unti-unting pumapasok. Pilit nitong pinagkakasya ang sarili at inuunat pa ang mga braso para mahablot si Alexa. Tumutulo ang malalapot na laway nito mula sa mahaba at matulis na dila nito. George, tulong! Ayoko pa mamatay! Bitiwan mo siya! Alexa, kumapit ka lang sa akin! Yung anting-anting mo! Bakit wala ka suot? Naiwan ko sa kabilang kwarto. Hinibad ko noong nagbibihis ako. Nak naman ang tinapay Benji, kunin mo bilis! Sige, teka lang. Humingi ka na din ng tulong kay na lolo't lola. George, hinihilan na nila ako. Ang sakit. Umabaon sa balat ko mga matutulis na kuko nila. Alexa, huwag kang bibitaw! Kumapit ka lang sa akin! Benji, nasa ka na? Lolo! Lola! Tulong! George, hindi ko mahanap. Wala doon yung anting-anting. Putya naman Tulungan mo ako dito! Natataginan nila si Alexa! Hawakan mo siya! Sobrang lakas nila! Wala sila Lolo Ruben Wala doon sa kwarto nila. Pinasok ko na sila doon. Pero wala sila Ano sinabi mo? Saan naman sila pupunta? Anak ng tinapay naman Kumuha ka nga ng pamalo, dalian mo! Natataginan nila si Alexa! Hindi ko na kaya! Abala sila sa pakikipaglaban sa aswang nang biglang bumukas ang pinto at bumungad ng dalawang matanda. Gulat na gulat sila nang makita ang nangyayari. Matatalimang tingin nila sa mga aswang at gamit ang baston ni Lolo Ruben ay pinaghahampas nila ang mga halimaw. Bitiwan mo ang buntis! Ano ba? Magsilayas kayo kung ayaw niyong mamatay.
Ayun! Binitiwan din nila si Alexa! Alexa, ano? Ayos ka lang ba? Oo, sila nagligtas sa atin. Lola, maraming salamat po. Saan po ba kayo galing? Bakit ngayon lang po kayo? Tsaka duguan ang damit ninyo. Pasensya na mga anak. Nagpapanak kasi ako ng buntis. Itong dugo sa mga damit namin galing sa mag-ina. Katulong ko ang lolo nyo sa pagpapaanak kaya duguan din ang damit niya. Ay, oo nga pala. Nasabi niyo nga po pala yan na kumadrona kayo. Kaya siguro nakita nyo sila na naglalakad patungo sa kakahuyan nung nakaraang gabi. Nakita niyo pala kami. Oo, nagpapaanak kami dito sa baryo. Kami mismo ang pumupunta sa mga bahay ng buntis. Pero bakit wala po yata akong nakitang buntis dito? Hindi kasi sila lumalabas masyado dahil na rin sa bali-balita tungkol sa mga manananggal na ang punterya mga buntis. Katulad na nangyari ngayon kay Alexa. Siguro nasundan siya nung lumabas kayo kanina. Nilibot nga po namin ang mga kabahayan para makapagtanong. Pero di ko po lubos maisip na may lalagay po sa alanganin ng buhay ni Alexa dahil sa ginawa namin. Hindi naman din natin alam na may mga manananggal pala dito. Matagal na panahon na. Pinupunterian nila ang mga buntis. Kaya mas makabubuti na huwag munang lumabas si Alexa ng bahay. Pero paano kung balikan kami ng mga manananggal na yon? Hindi na yung pabalik. Sinisiguro ko yan sa inyo. Lolo, ano pong meron sa baston ninyo? Bakit nang nakita nila yan sobra silang natakot at lumipad palayo? Ha? Anting-anting ito, iho. Ganun po ba? May anting-anting din po ako. Binigay sa akin ng lolo ko. Ay teka, hanapin ko lang po sa kabilang kwarto. Papakita ko po sa inyo. Ay dako iho, kailangan na namin magpahinga at maglilinis pa kami ng katawan namin. Sige po. Maraming salamat po talaga. Kung hindi dahil sa inyo, baka natangay na po ng manananggal ang kaibigan namin. Ay wala ka naman. Sige na, magsitulog na rin kayo. Lola, akala ko po may sakit kayo. Bakit po lumabas pa kayo ng gabi para magpaanak? Hindi ko mahihindihan ng nanganganak. Nasa panganib ang buhay nila. Kaya kahit may sakit ako kailangan ko silang tulungan. Sa bagay po. Kanina po kasi nakita namin na walang tubig sa banyo. Hinanap po namin kayo para magtanong sana kung saan pwede mag-igib. Kaya po pala wala kayo kasi may pinuntahan kayo. Bukas, ituturo ko sa inyo kung saan kumukuha ng tubig. Pasensya na at hindi na kami nakapag-igib. Nakakaya naman sa inyo. Mga bisita pa naman namin kayo. Nako, hayaan nyo na po. Hindi po nyo kami kailangang asikasuhin. Nakakaya rin po at nakakaabala kami ng husto sa inyo. Ay, hindi kayo abala. Bisita kayo. Ay, sige na. Magsitulog na kayo. Isarado na nyo ng mabuti ang bintana. Pupunta na kami sa silid namin, ha? Kailangan na nating umalis dito. Delikado ang buhay namin ng baby ko dito. Yun nga din ang iniisip ko, Alexa. Pero hindi naman pwedeng lumabas ka ng basa-basa sa bahay. Hindi ako naniniwala di tayo babalikan ng mga halimaw na yun. Wala naman tayong choice kundi palabasin si Alexa kaysa naman ma-stuck tayo dito. Ganon din naman. Kailangan mo lakasan ng loob mo, Benji. Huwag kang magpapadala sa takot dahil pareho tayong lalaki dito. Oo na, pero kailangan na natin makalis sa lugar na ito. Gusto ko nating umuwi Sobrang bigat din sa loob kung umalis na may tampuan kami ni Mama. Dahil lang ipinaglaban ko si Jonathan na niloka lang naman din ako. Tapos ngayon, di pa niya alam na buntis ako. Nabuntis ako naman lolokong yon. O sige na, huwag mo nang isipin yun, Alexa. Magiging okay din ang lahat. Makakauwi din tayo at magkakayos din kayo ng mama mo. Inaalala ko din na magiging buhay namin ni Baby. Baka hindi ako matanggap ni Mama. Hindi niya matanggap itong pinagbubuntis ko. Nako, matatanggap ka niyan, lalo na pag nakita na niya yung apo niya. Kung gusto mo naman, magkaroon ng amang anak mo libre naman si George. Diba, George? Uy, ikaw talaga, Benji. Pero kung kailangan mo ng tulong sa pagpapalaki ng bata, nandito lang ako, Alexa. O siya, sige. Matulog na tayo ulit. Hindi na siguro babalik yung halimaw na yon. Base sa pagkakaalam ko, ang mga manananggal ay kailangan bumalik sa kalahati nilang katawan bago sumikat ang araw dahil masusunog sila. Kaya baka hindi na yun bumalik sa ngayon.
May gana pa talaga kayong matulog? Mag-impake na kaya tayo. Kumalma ka nga lang muna, Benji. Kailangan ni Alexa ng pahinga dahil hindi siya nakatulog na maayos kagabi. Salamat sa pag-aalala mo, George. Basta ako, mag-impake na ako ng gamit ko. Ayoko nang abutan pa tayo mamayang gabi dito. Nakakatakot na dito eh. Ay, nako. Alexa, sige na. Matulog ka na muna. Kami nang bahala ni Benji dito. Sige, George. Salamat. Ang weird lang talaga na dumating silang duguan ng damit eh. Pakiramdam ko may mali silang ginagawa eh. Di ba pinaliwanag naman ni Lola Belinda sa atin? Pwede ba huwag ka na nga mag-isip ng kung ano-ano dyan? Matatanda sila, Benji. Kaya dapat igalang natin sila imbis na pagdudahan. Tsaka, kumadro na si Lola Belinda kaya normal talaga na mabahiran din ng dugo yung damit niya. Kaya yung sanggol na pinag-uusapan nila, siya yung nagpaanak doon. Oo, tama ka nga siguro. Nasagot na yung katanungan natin. Mabubuting tao sila. Hindi dapat natin sila pinag-iisipan ng kung ano-ano. Oo na, pero gusto ko na talagang umalis dito eh. Di baling mas stuck tayo sa kotse, wag lang dito. Naiintindihan naman kita, Benji. Kaya sige, aalis na tayo maya-maya pagsikat ng araw. Bandang alas 5 ng umaga, lumabas ng kwarto sina Benji at George para pumunta sa kusina. Aksidente naman nilang narinig ang pag-uusap ng mag-asawa sa silid ng mga ito, kaya napahinto sila sa tapat ng pintuan. Mga traitor, inatake nila kagabi buntis. Di ba mali na usapan na hihintayin natin na lumabas ang sanggol? Pero hindi sila tumupad sa usapan kaya dapat lang sa kanila mamatay. Baka nga natakot na mga yun dahil sa ginawa nila ay maisipan nilang umuwi. Anong pinagsasabi nila? Anong traitor? Bakit? Kilala ba nila yung umatake sa ating kagabi? Sa tingin mo? Hindi tayo pwedeng mabigo sa plano natin, Belinda. Sinasabi ko na nga ba eh, may masama silang plano, George. Kailangan na talaga nating umalis dito. Hindi na tayo ligtas dito, George. Pakinggan mo ako. Oo, aalis tayo sa bahay na ito. Pero hindi nila dapat mahalata na alam na natin na may pinaplano sila. Pero ano kayang plano nila? Makakalabas pa kaya tayo ng buhay dito? Diyos ko naman oh. Pangako, iuwi ko kayo ng ligtas. Uuwi tayo lahat na ligtas. Igisingin mo na si Alexa. Alexa, gising. Kailangan na natin umalis dito. Oh, aalis na tayo? Narinig namin na nag-uusap sila Lolo Ruben. May pinaplano sila. At kilala nila ang mga manananggal na umatake sa ating kagabi. Hindi ko alam kung anong motibo nila pero delikado tayo dito. Lalo na yung baby mo. Oh my God! Seryoso kayo dyan? Alam kong loko-loko ko, Alexa. Pero ngayon seryoso ako. Kailangan na nating umalis bago pa tayo mapahamak dito. Hindi ako makapaniwala na magagawa nila na saktan tayo. Sila pa nga ang tumulong sa ating kagabi. Huwag mo na nga silang tawagin na lolo't lola. Hindi ka naman siguro bingi para di marinig ang pinag-usapan nila. Huwag mong isirado ang utak mo, George. Matuto ka rin makinig sa akin, please. Huwag mo na silang hanapan ng kabutihan. Kinakabahan ako sa kaligtasan ng baby ko. Huwag kang mag-alala. Nandito lang ako at poprotektahan kita. Tara na, tumakas na lang kaya tayo. Tumakas? Napakawala naman nating modo kung gagawin natin yan. Maayos tayong tinanggap dito kaya dapat maayos din tayong aalis. Dapat lang na magbigay tayo ng respeto sa kanila lalo na't matatanda na sila. Hindi ka talaga nag-iisip, George, no? Kaya lang naman nila tayo tinanggap at pinapakitaan na mabuti dahil may pinaplano sila laban sa atin. E paano kung magalit sila? Kailangan natin magbulag-bulagan, Benji. Magpapaalam na lang tayo ng maayos basta wag lang tayo magpalata na may alam tayo. Ay naku, bahala kayo. Kung saan kayo doon din ako. O sige na, tara na. Agad na bumaba ng hagdan ng magkakaibigan, dala-dala ang mga bag nila upang magpaalam. Nadatnan naman nila ang mag-asawang halatang nagulat nang makitang dala-dala na nila ang kanilang mga gamit. Oh, bakit dala-dala niyo na ang mga gamit ninyo? Aalis na ba kayo? Lolo, Lola, maraming salamat po sa buong puso ninyong pagtanggap sa amin ha. Pero nakapagdesisyon na po kaming umalis pagkatapos po na nangyari kagabi. Iho, mas delikado kung aalis kayo. Buntis si Alexa at masela ng pagbubuntis niya.
Buo na po ang desisyon namin, Lolo, Lola. Kung ganun wala kaming magagawa. Pero kumain muna kayo bago kayo umalis. Salamat na lang po pero aalis na po kami. Kumain na muna kayo. Nagkatay kami ng manok para sa inyo at walang kakain ng manok sa amin ng lolo ninyo. Nako, ganun po ba, Lola? Teka, mukhang masarap ang niluto niyo, Lola. Ang sarap ng amoy eh. Abay, oo naman. Sandali lang ihahain ko na yung tinola sa lamesa. Maaga namin tong niluto eh. At pinainit ko lang ngayon para makahigop kayo ng mainit na sabaw. Halika kayo, kumain na habang mainit pang sabaw. Wow, nakakatakam naman yan. Oy, anong ingay sa labas yun, Ruben? Nako, nagsasabong yung dalawang tandang ko. Sandali lang at titingnan ko lang ha. Ay sige, sasama na kita at hindi mo yan maaawat na mag-isa. Sige na mga anak, magsikain na kayo dyan. Uunahin lang namin ng itong mga manok at baka magpatayan pa. Sige po, Lola. Salamat po sa pagkain. Teka, mukhang di pa luto yung karni ha. Tingnan nyo itsura kakaiba. Kumain na tayo, ang sarap ng tinola. Okay ka lang ba Alexa? George? Baka masira pa yung tiyan niya dyan sa kinakain niya. Oo nga kaso ayaw pa awat Uy, kumain na kayo dyan. Mauubos ko na to. Sige lang, Alexa. Kumain ka lang na kumain. Ang sarap na manok. Pure native talaga kaya hindi malansa. Iba ang kutob ko dito Aray! Ang sakit! Alexa, okay ka lang? Ang sakit ng tiyan ko. Baka dahil yan sa kinain mo. Kita mo naman kasi nahilaw pa yan Kailangan na natin siyang dalhin sa kwarto para makaiga. Dali na, buhatin mo na. Bigla namang bumukas ang pinto at bumungad ang mag-asawa na gulat nang makitang buhat ni George si Alexa. Ano nangyari, iho? Bakit mo buhat si Alexa? Sumakit po yung tiyan niya Ay nako, dali mo siya sa kwarto. Kukuha ko ng halamang gamot para mainom niya. Sige po, Lola. Pagkapasok nila George sa kwarto ay agad naman niyang pinayga si Alexa sa kama. Sinadya talaga nila ito para di tayo makaalis. Benji, tumihimik ka nga muna dyan. Baka marinig ka pa nila Totoo naman Alam naman nilang masela ng buntis pero pinakain nila ng ilaw. At ito naman si Alexa, sarap na sarap. May mali talaga dito Masarap naman talaga Siguro pinaglilihan ko yung luto ni Lola Belinda. Tuwing naamoy ko, gusto kong kainin kagad Hindi ako makatiis na hindi tikman. Ganito ba talaga magbuntis? Abay malay ko, di ko pa naman naranasan na magbuntis. Ay naku, siraulo ka talaga. George, makinig ka sa akin. Kailangan na nating umalis dito sa lalong madaling panahon. Bulag ka ba? Nakita mo naman ang kalagayan ni Alexa, di ba? Alam ko naman yun. Kailangan natin siyang gamutin pero wala tayong dalang gamot Nandun lahat na iwan sa kotse. Yang sabi nga ni Lola Belinda ay kukuha siya ng halamang gamot. Hintayin na lang natin siya. Baka lason lang din yung halamang gamot na yun. Benji, huwag ka magsalita ng ganyan. Ano bang gusto mong isipin ko pagkatapos kong marinig yung pinag-usapan nila? Oo nga, nandun na tayo sa narinig natin. Pero mas importante si Alexa ngayon. Wala tayong choice kundi manatili tumingin ng tulong sa kanila. Alexa, ano bang nangyayari sa'yo? Nilalamig ako, George. Ang ginaw-ginaw. Benji, tawagin mo na sina lolo't lola. Bilisan mo. Sige. Ilang minuto ang lumipas ay bumukas ang pinto ng kwarto at bumungad si Lola Belinda kasama si Benji na may hawak na maliit na planggana na may lamang maraming dahon na nakababad sa tubig. Ito na ang halamang gamot. Kailangan ko lang itong idampi sa tiyan ni Alexa para maibsan ang pananakit. Ano bang dahon yan, Lola? Ito ang dahon ng sambong. Pampababa ng temperatura ng katawan at panghila ng lamig. Marunong din po pala kayo ng mga ganyan, Lola? Abay siyempre, sa edad ba naman namin to Papunta pa lang kayo pabalik na kami, iho. Sa tingin ko, nasira ang tiyan niya dahil sa kinain niya. Hilaw pa kasi ang karne ng manok, tapos pinapak niya. Sino po ba nagluto ng tinola, Lola? Sa tingin ko, nasira yung tiyan niya dahil sa kinain niya Hilaw pa kasi yung karne ng manok tapos pinapak niya. Sino po ba nagluto ng tinola, Lola? Uy, Benji! Ay, nako, si Ruben ang nagluto.
Baka hindi niya napansin malabo na kasi ang paningin ng lolo niyo. Nako, pasensya na talaga. Kakausapin ko siya mamaya. Okay lang po, Lola. Pasensya na po kayo kay Benji, ah. Teka. Ayan, tumigil na yung panginginig ni Alexa. Ay sinabi ko naman sa inyo mabisa talaga itong halamang gamot at ligtas sa buntis. Ganito ang gamot namin noon pa man, lalo na't malayong butika dito sa amin. Alexa, nakita ko na pala yung anting-anting. Isuot mo ito, dali! Halos nanlaki ang mga mata ni Lola Belinda nang makita ang anting-anting na hawak ni Benji. Agad na napatayo ang matandang babae na ikinagulat naman na magkakaibigan. Sige, bababa na ako mga anak. Magpagaling ka na muna, Alexa, ha? Lola, ito po yung sinasabi ko sa inyo na anting-anting, oh. Gusto niyo po bang tingnan? Ay, hindi. Nako, iho. May gagawin pa ako mamaya na lang siguro. O siya, bababa na ako para makapagluto ko ng lugaw na kakainin ni Alexa. Sige po, Lola. Gusto ko po sana ipakita kay Lolo Ruben ito, eh. Baka alam niya kasi kung anong tawag sa anting-anting na ito. Ay, mamaya na lang. O siya, sige na. Bababa na ako. Sige po, Lola. Oh,